ang dahilan kung bakit pinalaya sa Sorsogon ang kamikaze. Hindi na yung makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. Binabati ko kayo. Hindi. Kayo. Sinabi ko nga, yung attitude. Kung wala sa kontrata yan, wala sa kontrata yan, tapos sasabihin ninyo attitude. Pinauwi ko na sa airport, doon sila magpumaga. Magsawa na kayo sa OPM, pero please, huwag kayo magsawa sa kamikaze. Alam ko, gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang tayo. Hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral topic patungkol sa kamikaze na usap-usapan at viral ngayon online. Masyado na nga ba talagang entitled ang kamikaze? O baka hindi lang marunong ng salitang hindi? Is this a miscommunication issue or an attitude problem? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakaalam, Kamikaze is a Filipino rock band na nabuo noong year 2000. Ito ay binubuo nila Jay Contreras na lead vocals, Joma Linaw, lead guitar and vocals, Led Tuyay on guitar, Puto Astete on bass, Bords Bordeos on drums, and Mickey Hill on keyboards and vocals. Ilan sa mga iconic songs nila ay ang Narda, Huling Sayaw, Chiksilog, Unang Tikim, at marami pang iba. Kaya naman, no doubt na super in demand ang Kamikaze sa mga gigs. Now, let's go back to the issue. During the celebration of Fiesta at Kasiguran, Sorsogon, ay nagbigay ng speech ang kanilang governor na si Gov. Boboy Hamor, kung saan sinabi nito na Hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga, yung attitude. Hindi na yung makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. nilinaw niya na bayad daw sila bago pa man sila mag-perform. Bayad yun. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila magpumaga. Sinabi pa ni Gov na kailanman hindi dapat sila binabastos ng mga taga-Sorsogon. Hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-Sorsogon. Sa dulo ng video, humirit pa si Gov. Alam ko, gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang tayo. According to Public Information Officer ng Provincial Government ng Sorsogon, nagalit di umano daw si Gov nang tumanggi ang banda na mag-pictorial sa atraksyon ng probinsya na kung tawagi 16,000 Blue Roses. Sa Facebook post naman ng talent coordinator ng mismong event na si Jonathan Valdez, he also shared his experience sa stress na nakuha niya when he was handling the band Kamikaze. This kamikaze has been source of my stress days before the event for this simple request. Hindi sumasagot. Dagdag pa niya, nag-yes daw ang kamikaze 30 minutes before the set. Kaya naman si Gov. Boboy waited for them. However, hindi daw umano sila bumaba ng sasakyan. In my years in business, ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the 2-minute picture. Muntik na akong lumuhod pero deadma. Nakahanap ng katapat ang kamikaze. Hindi ko kayo makakalimutan mga sirs. Ibang level po ang kabastusan. Dahil dito, nakatanggap ng iba't ibang mga reaksyon sa mga marites na katulad mo. Hindi ka pa nakapag-react kasi hinintay mo ako, di ba? Kaya na lamang ni Christian Lugto. Masyado nang lumaki ang mga ulo at yumabang. Good job, Governor. Sabi naman ni Mihar Daniel, ay, kabastusan naman talaga pag ganun. Na-agree na kayo sa isang bagay, tas yung araw na yon ay hindi nasusulpot, kabastusan na talaga yon. May isang user na nag-share din ng kanyang experience nung nag-perform din daw ang kamikaze sa kanilang lugar. Sabi ni Miriam Yam Yam, gusto ko talaga mga kanta nila, pero mga lasing na nung nag-perform. Di masyadong kumanta, yung microphone nakababa. Pinapakanta lang kaming mga audience. Nagdulot pa ng gulo, mahal pa ng tiket. 2 kanta lang ang kinanta, pinalabas na lahat ng tao sa venue. Di nga lang nare-report, pero ito, na-report na din sa wakas. Kayabangan nila, laki din ng binayad sa kanila, 1.8 million. Pero di tumutupad sa usapan na invited sila sa isang lugar for the purpose of promoting that city or province. Bukod sa pictorial issue, ay may mga ibang issues pa na kumalat. Bakit daw di umano'y naggalit si Gov? Sa narito na ang lead singer daw umano ng grupo na tinawag umanong driver si Gov.
dahil lagi daw itong nakasuot ng color white na damit. At di lang yan, dahil ayaw din daw ng kamikaze na gumamit ng safe and secured na public restroom. Sa kabilang banda, nireport naman ng netizen na si Jenner Vince ang naging performance ng kamikaze sa Davao last August 12. Pinya dito, ito yung kamikaze na nakilala ko. Mapapanood sa video ang intro spiel ng kamikaze saying their struggles as performers. Akala ng iba, sobrang dali ng trabaho namin. May mga anak na kami. Yung mga magulang dito, alam nyo kung gaano kahirap umalis ng bahay para iwan yung mga anak nila. May mga times din daw na kahit may sakit, Bisa kahit may sakit, kahit nasisiraan ng ulo, kailangan namin sumapa dito para mapasaya kayo. hirit pa nila, iba daw ang impact sa kanila kapag Every time na nandito kami, tapos nakikita namin kung gaano kayo kasaya, parang kasama na namin yung mga mahal namin sa buhay. he also said na sana daw ay huwag magsawa Sana huwag kayo magsawa sa amin. Magsawa na kayo sa OPM, pero please, huwag kayo magsawa sa amin kasi. Fast forward, October 3, nag-post ulit si Jonathan Valdez, wherein sinabi niya na tuloy pa rin ang saya ng Kasiguran Town Fiesta dahil nag-invite pa sila ng ibang singers and performers gaya ni Bamboo, Katrina Velarde at Sponge Cola. At the time of recording this video, wala pang nilalabas na statement ang kamikaze regarding sa issue. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, there is a reason why everything should be planned beforehand. Naintindihan ko yung frustration sa part ni Gov. Pero dito kasi papasok yung ano ba talaga ang napag-usapan. Now, I might be wrong with this, pero hindi ko lang sigurado kung talagang nasa kontrata ba talaga na pinirmahan yung pagpapapicture sa roses. Doon sa 16,000 blue roses. Now, maybe after that concert, malaki din ang chance na aalis sila for a different concert. Well, honestly, deserve din naman talaga nilang magpahinga. Yung maliit na bagay na hinihingi, baka malaking bagay na sa mga artist na to. Number 2, organizers' shortcomings shouldn't be blamed on other people. Hindi kasalanan ni Gov or ng kamikaze kung bakit sila napunta sa sitwasyon na to. I really do believe that there might be a miscommunication or there was an information that was not communicated early on both sides. May mga contract na need basahin at sundin so that if there was a request na wala sa contract nila, pwedeng pag-usapan ng maaga pero walang gulatan. Valid ma-disappoint pero at least aware ka sa pwede at hindi pwede. Number 3, no matter how big you're gonna be, do not forget humility. Sabihin na natin, may mga technical parts wherein valid naman na humindi, pero at the end of the day, the reason bakit sila kamikaze, because of their music and because of their character. And siguro kahit wala sa kontrata, I believe that as a person, when there's no entitlement inside of you, somehow a situation where you can just say yes para sa tinatawag nating pakikisama. At the end of the day, the government was willing to pay for your talent. In that, hindi lang din dahil sa pera pero doon sa suporta na binigay nila sa'yo kasi gusto ng mga tao na makita kayong banda. So I think that situation alone would be enough to say yes to that request. Opinion ko lang. Real talk. Kung ako man yung governor or ako man yung nandun sa sitwasyon ng mga taga-Sorsogon, I do understand the frustration. Kasi kahit na ako, madi-disappoint dahil nakiusap ako, lalo na kung lahat ng request nila ay naibigay ko naman. But at the end of the day, kayo pa rin ang event organizer. Kayo ang nag-invite, so the accountability and the responsibility is on you. I also hope that Kamikaze will reach out and clear this. Dahil hindi porket sobrang sikat na nila, dapat kahit papano may accountability pa rin sila sa mga nangyari. Remember that amidst all challenges, one truth remains. Respecting one another is still as important as ever. At regardless kung kahit gaano kataas ng estado mo, importante, dapat sa lahat, ikaw ay may respeto.